Ang tanong ng bayan, si Nikki ba buntis na? Walang asawa, walang boyfriend, walang nagmawa. Ngayon, Diyos ko, isa po sa pioneer ng radyo. Ang nagpasimula ng... Ng ano, dinosaur? Hindi, ng solicitation. Guys, hashtag Kevin Boom Boom Yulin. Ako nagdala ng anak mo. Sobrang spoiled Ako brat. naghirap dito. So, ikaw, wala akong maririnig na reklamo sa'yo. Eh kung sinagot sa'yo, bakit isa lang naman dinala mo, kasya 8 dyan? What's up mga kababayans? Ako po ang inyong pambansang best friend, Kevin Monteliano. At ako po ang inyong pambansang Yoba, Vilin Castro. And welcome sa Panalo Ka With Kebab Season 2. Ay, grabe to. Grabe na naman tong ano natin. Ano na naman to? Di ba galing tayo sa matinding guest na talaga naman president naman talaga ng Bingo Plus? Oo. Ngayon, Diyos ko, isa po sa pioneer ng radyo. Ang nagpasimula ng... Ng ano, dinosaur? Hindi, ng solicitation. Or isa to sa malapit sa puso natin. Oo dalawa. naman. Talagang pag yan ang nangutang, talagang tataguan ko yan. Pag musiraan, guess natin. Sorry. Miss na miss natin to at alam to ng mga anak ng Keki from the start na ngayon ay kababayan. So talaga namang i-welcome natin, Babs, ang nag-iisang Nikki Morena! Parang delayed ata yung pagtakip ko. Bakit gayon lang? Dapat pala kanina pa. Hello mga anak ng kebab. Mga kababayan. Nakakamiss naman si Nikki. Wala, titigan Grabe, lang to. kumusta na kayo dyan sa Pilipinas? Natatanggap niyo ba yung mga padala ko? Nikki, wala. Nikki, wala yung padala mo. Kausapin ko si City. Mukhang hinarang na naman ni City. Sa customs. Nako, Nikki, mukhang scam na naman yung mga padala. Oy, Nikki, isang matinding kamustahan muna bago tayo pumunta sa letter natin. Miss na miss ka ng mga anak ng Keki at kababayans natin. Kamusta ka naman dyan? Eto, tinago ng employer ko yung passport. Hindi pa ako makalaba. Hoy, ano ka ba? May fiancé ka. Ay, may kasal na pala. May asawa May ka asawa dyan. ka dyan sa Greece. Anong tinago ng employer mo yung Sabi ko na, hindi mo talaga Sorry. asawa yun. Employer mo lang yun. Hindi. Nalito ako. Kakanood ko lang kasi nung anak ulit ni Miss Vilma Santos. Nalito ako. So, medyo na-imbibe ko yung character. Sorry. Uy, okay naman ako dito sa Greece. Anong oras pa dito ngayon? 10:00 ng umaga pero parang 5:00 pa lang ng madaling araw. Ganun yung dyan, weather or yung dilim? Ano ba? Hindi, madilim yung kilikili ko. Pero yung weather madilim din. So, Hindi madilim yung kilikili mo against the light lang. sa bagay. Totoo din naman. Uy, miss natin si Uy. Nikki, no? Nakakamiss naman. The energy. Uwi ka na, Nix. Sige. Ay, tanongin Wait lang. Ayan. Uy, nagre-record tayong podcast. Mabilis ka usap. Ikaw, may tanong ka ba kay Nix? Where do you see yourself 5 years from now? I see myself Handa siya. 5 years from now. Nikki, Alam dito niyo, job prepared, interview. Job interview pala. Kasi kinote tayo ni Nikki. Kaya, yung itsura natin, ano lang tayo? Talagang, wicked lang tayo. ang sabi niya, nakakaahon-ahon ako dito. Talagang anak ka na ng Greece. Anak na ng Kristo. Nikki, may bala ka Wait, charot lang, uwi? parang kunwari. Ha? Hotdog. Arurot. Hindi, may bala ka ba umuwi? Matagal pa. Kasi nag-share talaga ng processing ng papers dito. Matagal pa. Hindi ko pa alam kung kailan ako uuwi. Tsaka maghanap din ako ng trabaho dito eh. Ano ba Kasi alam mo na, dyan? model sana kaya lang wala. Mukhang matatagalan ka nga makauwi, Nikki. Wala, hindi ako kasing fit ni Bricks. Anong gagawin?
Mukhang dyan ka nakauugatan, Nikki. Hindi na ako aasa. Sige, dalawin ka na lang namin dyan. Hindi ko alam kung gagawin ko dito, T. Pero sa ngayon kasi wala akong friends dito eh. Kasi like, pang ilang days ko ba? Pang 45 days ko dito. Di ba parang sisiw lang ako? 45 days. Pang 45 na pala. Ay, wow, sikat. Wala siyang friends. Wala siyang friends. Pero kumakaway sa gilid. Nakakaway na hello. Yung father-in-law ko yun. Ay. Kamusta naman? Kasi si Nikki lumagay na nga sa tahimik, di ba? At kamusta ang pakikisama sa in-laws mo? Masaya siya, in fairness. Nung una, parang ko may takot na pagkalungkot dun sa sinabi ni Nikki. Masaya siya, in fairness. Nikki, Sabihin mo yung yung totoo totoo lang sana. Blink twice if you need help. If you like me, blink twice. I'm not in your night. Nagbini pa. Updated na Updated agad. to. Laman ng social media to eh. Nix, kamusta? Masaya naman. Okay na, masaya na ha. Pagkakasabi ko ha. Nung simula, may may kaba. Kasi syempre, bukod sa, parang default na yun eh. Pag in-laws, parang nakatakot. Tapos, given the fact na parang iba pa yung lahi namin. Di ba may tumakit? Ayan. Ayan. Okay na. Okay. Nag-adjust si Nikki. Okay, iba pa yung family. Nasapawan pa ako ng airtime eh. Ayan. Okay na. Sorry. Gusto nyo, sa akin lang ba nag-e-echo or sa earphones nyo din? Kasi pwede nyo tanggalin ng earphones para hindi kayo dalawa Baka kasi nag-e-echo sa end. Aside sa earphones namin, wala ka ng tunog. Okay, sige. Gusto ko yung nag-ayos tayo ng technical dito. Nag-technical tayo lang live, no? Sorry, Ate Chiki. Going back to the question. Hindi ka na sa sagot. Nasagot na ako talaga. Ito na promise. Masaya siya. Tapos nakakatakot nung simula kasi iba yung lahi nila, iba yung culture. Tapos may mga learnings ako natutunan. Parang isa sa mga learnings na gusto ko i-share, usually sa mga biyanan na babae. Ay, tama ba biyanan? Sa Tagalog? Oo, biyanan, babae. Oo, biyanan na babae. Tagalogin ko na lang kasi nandito sila, baka sabihin. Pinag-uusapan. Sinichismis mo. Wow! May pa-Diyos na siya. Kabuhay! Walang iyang to. Mamaya kakain ako ng grapes. Yung hindi niya kailangan sabihin pero there will be signs. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Tell me na nakakaangat ka without even telling me. Sige. Learning tulad ng... Talagang gusto niyang ipus na nakakaangat. Ay! Sarap. Ay, ang ganda na kuko. Maganda ang kuko ni Ang Nikki. ganda rin ng straw nila doon. Nakita po yung answer mo. Ay, sorry. Eto na. So, yung mga, lalo na sa biyanan na babae, mga natutunan ko, hindi mo, kasi may mga times na parang, ito, example, binila namin ng damit yung asawa ko. Munta kami ng mall. So, syempre, yung asawa ko, sa akin nagtatanong ko ano yung, okay ba tong suot ko? Okay ba to? Nandun syempre yung nanay niya. Hindi para sa pawan mo at magbida-bida ka. So, ang natutunan ko na dapat gawin is, kahit magtanong sa'yo, yung asawa mo, ibalik mo dun sa nanay niya. Dun ka sa nanay mo magtanong. Kasi in that way, mararamdaman ng nanay na, okay, sige, hindi ko to hindi ko to kaaway, kakampi ko to. Parang gano'n. Isa yun sa mga learning. Yung kaibigan yung kaaway. Nikki, alam mo, napakaganda na binuksan mo yung usapang in-laws.
Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin ngayon is about married life na rin eh. Pasok to sa married life, di ba? Yes. So, Nikki, meron kasi kami ditong, di ba dati meron sulat ang keki. Aha. Ngayon, meron kaming abayag letters. Hindi nga abayag yun. Yung tatawag natin. Alam mo, every episode na lang namin to pag-aawayan ni Kevin. Kailangan nyo na tawag, abayag. Ako ba yung gago? Yan. Yun yung... Ano? Sorry guys, may delay kami. reaction ni Nikki. So baby, eto na nga ang ano namin. Meron kami ditong letters na galing sa Reddit. Correct. Na ako ba yung gago? Babasahin natin ha. So babasahin namin to for you. So ako ba, I from Madden's Spit? Ayaan mo pakalan niya yung Okay. problema niya yan. Edi Spit eh. Ako ba yung Madden's Spite? Ako ba yung gago na hindi ko inasikaso asawa ko kapag lasing siya? Ako ba yung gago na hindi ko 28 siya, female. Inaasikaso asawa ko na male, 36 kapag lasing siya. Minsan lang naman siya uminom. Minsan lang pala. Kapag may okasyon, kaya lang wala siyang kontrol sa sarili. Paaabutin niya talaga sa point na susuray-suray siya kung lumakad tapos hindi ko makausap na matino. Hindi na maasikaso ang sarili. Ultimo maligo bago matulog, hindi na. Kung hindi ko i-remind na wag masyado maglasing, wala. Hindi naman ako yung asawa na sobrang higpit. Hindi naman siya pinagbabawalan uminom. Ang akin lang Kung hindi marunong magbasa, wag nang itigil na lang to. Hindi yun. Ang akin lang, magtira sa sarili niya. Lalo na kapag napapainom siya, tapos babiyahe pa. Nagagalit ako sa kanya nung isang instance kasi 1 hour pa biyahe niya at commute pa. Magko-commute pa kasi siya. Nirasonan ako na kung maalanganin na siya umuwi, magsistay muna siya sa barkada. Like, hello. Ay, may ganun. Like, hello. May 3 months old baby kami at nakatira pa kami sa poder ng parents ko. Umuwi dapat siya kasi astang binata siya kung ganyan. Pati si mama nag-aalala sa kanya ng grabe. Baka may relasyon din sa mga. Charot lang. Ano ba ito? Dami na naman nangyayari. Kung hindi ko siguro chinat yung barkada namin kung nasa na siya, kasi this oras na hindi ata sasamahan sa terminal para makasakay sa bus ng safe. Ngayon, napainom na naman sila ni Papa sa ni Tito dito sa bahay. Hindi naman wasted, kaya lang inaya ko na siya na kumain muna sana. Sabayan ako bago uminom. Ayun, hindi nakinig. Tapos ngayon sasabihan ako ni Mama na ikuha ng pagkain para maka-dinner na at makapagpahinga. Habang inuubo si Kevin ngayon. Sorry. May kamay naman sa kapaa ang asawa ko. Sobra ka namang asawa ka. Ayoko gawin sa asawa ko yung gawain ni Mama dati na super asikaso kay Papa noon kapag super lasing. Yan. Ang ending namimihasa. Para kasi sa akin, mga adults na tayo, so take responsibility sa sarili, lalo na pag ganyan na mag-iinom. Huwag masyado maglasing, kumain muna. Oo nga, kumain muna. Magtira sa sarili para makaligo man lang, makauwi ng safe, makakain ng maayos ng dinner kung hindi pa nakapag-dinner. Hindi yung nagpapaasikaso pa sa asawa. Naglasing ka, alam mo mangyayari sa sarili mo kapag lasing na. So bakit iaasa sa asawa? So ako ba yung gago na hindi ko hinainan ng dinner yung asawa ko? Ayan. Ang pagbasa po natin ay mula sa ating pambansang Yobab na si Ellen Castro. Pagbasa na, pangalawang pagbasa, Nikki. May hiningal na. Nikki, narinig mo naman ang letter natin. Hindi daw, from the top daw. Hindi. Okay lang from the top. Yun nga yung sagot. Demonyohan. Okay, basahin ko ulit. Charot lang. Kamusta? Bilang sa ating tatlo dito, ikaw yung may asawa, anong masasay mo doon? Ikaw ang mas may right magsalita eh. Loves na loves sa linamnam. Maximum Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ano ba? Kasi
kung palaging ganun yung nagiging, ano nila, yung takbo ng buhay nila, palaging siya taga-alaga, parang hindi na siya okay kasi partner siya, hindi naman siya caregiver. So, alam mo yun? Minsan okay lang na alagaan mo yung asawa mo kasi nga naman, asawa mo yun, parang responsibilidad mo yun. Pero kung palagi niya nang inuulit, tapos hindi rin siya responsible drinker, hayaan mo din na matuto. Yun Ang hirap ng ganun kasi, yun, or, but actually communication din talaga. Prangkahin niya kaysa yung kikim-kimin niya na, ako na naman naglimikit. Kaysa irareklamo niya gano'n. Nikki, nasa ibang bansa ka pa, tapos gumano ka mo, papuntang DH yung ginagawa mo. Tapos ang hirap doon English pa, no? Me again. Ang hirap nga mag-tantrums ng English. Oo. So yun. Ay, gaganon ko yung mic ko kasi parang feeling ko mas maganda yung boses ko. Talagang Kasi kung ano-anong pinapakitang sign sa atin ni Nikki. Tama, naka-DJI na mic naman ngayon. Sobrang yaman mo May na. ganito rin kayong mic eh. Ganito rin yung mic yun. Pakain ko kayo eh. Ayun na nga. Ano pa? Kausapin niya yung asawa niya na, huy, maging responsible drinker ka. Tsaka di ba may mga naiinom ngayon na kung bago ka uminom ng bago ka magwalwal, yung parang vitamin Yung B2. pang-hangover, Talaga? Okay. So yun. So yun ang ano niya. Kung ikaw yung Pangalawa, nasa kalagayan niya, kung ganun si Baba. Ayan. Si Baba kasi ang tawag niya sa asawa niya. Kung ganun si Baba, aasikasuhin mo ba siya? O ingungud-gud mo na lang yung mukha niya. Ano ba? Bilang amas pag mo yun na yung kayo. hobby niya, Oo. kung hobby niya uminom at wasap, hindi ko hayaan yun kasi ang toxic din ng ganun na mabubuhay ka na yung asawa mo lasinggero. Parang kausapin dapat siya. Parang, bakit ka naglalasing? May problema ka ba? Pero Ayaw kung mo ba lasing, sa akin? kung lasing naman tapos pag uwi, talaga namang may sexy time. Matindihan. Okay lang yun. Okay ba yun, Nikki? For me, hindi pa din. Kasi kung araw-araw, kung regular talaga siya, naglalasing. Hindi rin kasi maganda yun sa katawan. Hindi rin maganda yun sa liver niya. Mawala. Ending, pamilya pa rin yung magsasuffer nun. Ay, sobrang pamilyado na ang utak talaga ni Nikki, no? Very Kasi ano kung na ako siya. tatanungin mo ngayon na walang asawa, walang boyfriend, walang nagmawa. Hindi ka namin kayang iangat. Huwag ka mag-breakdown. Ang pipiliin ko, okay lang maglasing ka kung talagang mamaya may Basta ano. matindi ang boom-booman. Oo. Pero pag pamilya pala ganun. Pag pamilya, kailangan matino. Kasi alam mo, magiging tatay ng anak mo eh. Ay, oo. Ganda nun. Isa pa sige. yun. May sasabihin ka? At isa rin yun, may nabasa akong article na kung halimbawa, parang ano siya about sa mag-partner na bagong kasal tapos gustong magka-anak. Kung kayong dalawa gusto nyo magka-baby, bago kayo mag-reproduce, parang make sure nyo na healthy yung katawan nyo, na hindi lang para maging magaan yung pagbubuntis, yung delivery, kundi para maging okay yung genes, yung ipapamana nyo sa magiging anak nyo. Kasi let's say, hindi lang naman yung material na bagay yung pwede mo ipamana, yung health conditions, yung mga ganun. So parang, Yung especially ilong, sa Nikki, mga pwede ba lalaki. yung ilong ipamana din? Okay lang, pwede naman ipagawa yun. Tomo! Dapat pala may pera talaga. So, importante yung health, no? Kasi nakukuha rin ng bata. Oo pala, no. Ganun pala mga iniisip pag mag-aasawa, no. At least yun, ako may natutunan dito. Oo, ako din eh. So, ganun pala yun, Nikki. Kapag pala nakainom, tas may nangyari sa inyo, tas nabuo, paglalabas ng bata, lasing. Pwede. Charot lang. Umiiyak yung bata. Huwag naman kayo. Yung iyak na Huwag naman kayo pang-hangover. Nagmumuskong, Nikki. Nikki, ang ganda ng comment mo. Talagang pinapatunayan mo na ikaw ang original dito at sampid lang kami ni Yobab dito.
Hindi naman. At saka Grabe talaga ka, ano ka ba? pagkausap mo si Nikki, no, lagi talaga siya, kahit yung Article. tayo-tayo lang, alam mo, Bibi, may nabasa akong Yan. article. Si Meron Nikki talaga siya yun. laging Resibo. Oo, yan ang matalino sa amin lahat talaga. Si Nikki talaga. Kaya siya nag-quote ng ganyan. Oh, ayan no. Kunwari, Naglawas na ng mga kung ano-ano. ay, mag-hi ka. Sino yan? Si Baba ba yan? Si Baba? Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus na saya! My father-in-law. Oh, the father-in-law. Go lower. Go lower. Kaya lang putol ang ulo ni Walang Wala ulo mo. father-in-law mo. Ibaba mo. Ayan. Ay, ang pogi naman ng father-in-law. Good morning. Father-in-law, yo, Bob. Yes, Hi. I named it. You see this one? This is kebab. And you. And he said he remembers the girl and you, Kevin. Wow, I remember Kevin you and too. yo, Bob. Bibi, baka pag Say wala yo, na Bob. sila nung asawa niya, ako na lang. Hello. Arat, nanay ako ni Nikki. They're there. Say hi, yo, Bob. Hi, Kevin. Hi, Baba Kevin. Hi! Ang saya pala Super mabati ng cute. Greek. Ate Kala. Gasas. Yes, gracias, Yes. gracias. Grabe, Nikki, kasama mo pala dyan si Santa. Merry Christmas po. Nag-red Akala ko si Santa. Day off niya ba ngayon? Dahil tapos na Christmas. Ay, ang gwapo naman pati Ang nung gwapo nung in-law mo. father-in-law. Diba, yung ilong pa lang nagmumuray. Ay, teka, ano ba tayo? Nasaan na tayo? Nasa second letter na May tayo. second letter pa kami, baby. Nikki, kumapit ka. ha? Sige. Kamusta ba ang ano dyan? Ang internet dyan? Sige. May energy niyang gaganong-ganon lang siya bigla lagi habang nag-iintay. Nikki, this is the second letter. Letter sender number 2. Sabi niya dito, ako ba yung gago for saying, be a better wife to my jealous wife? Ay, ang ganda nito. Sobrang ganda nito. Yun lang. Triggered agad. Ang bilis. Okay. Sabi dito, Nikki, it's the third time na she asked me to hire another yaya. The reason? She's jealous. Jealous that the yaya is younger, faster, cleans better, cooks better, takes care of the child better, takes care of me better, and has the instinct to help me. Ay, ganun. Better. So, lahat Nakalimutan is niya better sa dulo. Kala ko may better pa din. Baka better lover na rin to. Okay. It started nung baby pa ang anak namin. Nung una, pag-aalaga lang ng baby yung ginagawa niya. Ako na nagtatrabaho, ako pa sa gawaing bahay, ako nagluluto kasi nga sobrang hirap daw mag-alaga. I asked her if we can switch place pag hindi na kailangan i-breastfeed. May hirapan daw ako but we switched anyway. Wait, yung daddy na nagpapa-breastfeed? Hindi. Ay, Yung daddy nga yung sumulat. ay okay. Sorry, nalulutang. Mahirap. Mahaba-haba to, Nikki. Kumapit ka. Mahaba to. Ayusin. Ito na nakakapit. Kung magaling tayo dito. Mahihirapan daw ako but we switched anyway. She couldn't handle the work. Ako nag-aalaga ng bata, ako sa gawaing bahay, ako nagluluto. Siya sa work lang, hirap pa. Sabing gano'n ng lalaki. Mababa pa sahod. So, I asked to switch again. But dumagdag workload ko. So, hindi ko maharap yung gawaing bahay. I asked her to cover for the household chores. Her work is shit naman. And I let her know because of the baby. So, ako pa rin. Sabi niya. Then, time came I requested to work from home to accommodate us. But the thing is, ako na sa baby, ako sa chores, ako pa nagwo-work, siya. Sa anak din namin, mahirap daw eh. Ayoko magtunog ng i-invalidate ako. So, hinayaan ko. Baka sa kanya, sobrang hirap nga ng pag-aalaga ng bata. Kahit dun ako pinaka nadadalian. Kasi di ba yun yung tatay, yung gawain niya before. Okay. Ang dami kong ginagawa, naisipan kong mag-hire ng yaya. Yaya 1 made our life simpler. Tumagal sa amin si Yaya 1, but then nagsimula siyang magselos. Kasi ginagawa ng Yaya yung work niya ng maayos.
Plus, natutulungan ako sa ibang chores pag kailangan ko. It's part of her job description. Kasi yung wife ko, pag nakikita ako na nag-struggle, she just looks at me until kausapin ko. Yung yaya, may instinct naman. If I'm doing something, nakaalalay agad, lalo pag medyong delikado na. Siya, wala lang, nagsiselos lang until she asked me to fire her, yung yaya. Oh, lang naman i-fire yung asawa, di ba? At first, I did no question kasi happy wife, happy life. Ganun yung paniniwala. Nga daw, di ba? But the second one came. Second yaya came and ganun uli siya. Hanggang sa pangatlo, hindi naman biro maghanap, di ba? Ng happy wife, happy life nga. Pero pag si Mr. ang masaya, may mali. Ang ganda nun. Nagselos na naman siya kay Yaya 2. Simula kay Yaya 1, kino-communicate ko na there's nothing wrong. Yaya sila. They are doing their jobs. No one is flirting with me. Inaabot lang nila kapag may mabigat akong dala. At nag-o-offer ng snacks like a Yaya would. Minsan, pinapahawak yung dede pero okay. Wala yun. Wala yun, Licky, ah. Sorry. Akala ko yaya namin. Sabi niya, that's not flirting. That's basic yaya job. Tama naman. She's forcing a point. Nagagalit siya kasi dapat daw ipagbawal ko. I told her, mahal, no. Kung ipagbabawal ko, sino mag-a-assist sa akin? You never help me naman. She replied sarcastically, para kasing asawa mo na yung mga yaya eh. Kagagaling. Sex na lang yata kulang. Sabi nung asawa. Sabi talaga? Oo, nakalagay. Then I said, how about be a better wife instead? Magsiselos ka din naman regardless sino yung yaya. Do I need to spell it out for you? Oh, may ganun. Naobserbahan mo ang mga yaya pero ang sarili mo hindi. Bata na nga lang inaalagaan mo, nakaalalay na nga ako, hirap ka pa din. Nung may yaya, nabawasan ng malaki ang trabaho natin, nagpalit na tayo ng posisyon, you suck both ways. And I still had to do more. If you are better, hindi natin kailangan ng yaya. Di wala ka sanang pinagseselosan. Sinabi niya lahat yun kay wife. Ha? Take note, sinabi niya lahat yun kay wife. So may communication na Nag-impake siya at lumayas. Sino? Yung girl, yung wife. Sabi ng wife, magsama kayo ng yaya mo. Ay. Ganun eh. Kasama ako dun eh. Andong ka. Nanonood nga ako eh. Ako yung yaya. Sabi niya, pinutol niya yung communication namin. Sinundo ko sa kanila and she gave me an ultimatum na hindi siya uuwi hanggat may yaya. And I told her, I can't fire na walang kapalit kasi it's too much on my plate kung ako ulit sa lahat. Hindi naman siya willing mag-improve. Ako ba yung gago? Ito na yung question. Ako ba yung gago if I ask her to be better? Kung normal na tao ka, mapapansin mong you're lacking. Alam ko I can handle everything myself kasi kahit walang yaya, but yaya helps a whole lot kasi she literally sucks. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na, ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Hoy! Sorry, ibang sak pala yun. But sa tingin ko, gago ako kasi asawa ko pa din siya. Kahit mahina siya sa lahat, mahal ko siya, tanggap ko na wala siyang kwenta. Sabi niya dito, tangina, inilift up mo, binagsak mo din eh. Ang ganda na nung mahal ko siya, tanggap ko na wala siyang kwenta. Ako din pasabi na ako, alam naman pala niya, kahit wala siyang kwenta. Yun nga, purpose ko, kaya ako kumuha ng yaya. Para hindi kami mahirapan both. Pero mali yung take niya. Ang ganda nito.
Last natin pasagutin si Nikki kasi siya yung nasa asawa mode na. Okay. Ikaw magsimula. Agad dito. Ako ba yung gago kung sinabihan niyang be a better wife? Well, siguro hindi ka gago sa mga napansin mo na pagkukulang ng asawa mo. Pero gago lang yung pagkakasabi. Again, pagkakasabi na naman kung paano sinabi. The way na sinabi. At saka kasi, di ba, pagka mga 3 months, ilang buwan pala yung bata. Kakapanganak lang. So may postpartum pa yung babae. May insecurities pa yung kasi nagbago yung itsura niya. So baka kaya siya nagsiselo sa mga yaya. Baka naman kasi makinuhang yaya. Talaga namang, kahit ako baka magselos. Asawa ko ba siya? Yung kinuhang yaya, may cleavage everyday, no? Oo, diba? Siyempre maraming, alam ko sa mga naririnig ko na friends na mga nanganak na is, nagkakaroon talaga sila ng insecurities kapag nanganak sila kasi nagbabago yung body nila. Tapos yung postpartum pa nila na ewan ko, hindi ko pa alam kung ano yung postpartum pero yun parang naiiba nga yung utak mo sa emotions niya. So parang sana si Guy mas malawak ka. Tapos sana inintindi mo kasi nga sabi mo naman, asawa mo naman, mahal mo naman kahit walang kwenta. Diba? Parang sana mas umintindi ka pa. So, ang point mo ay nakay-girl? Nakay-girl ako, pero hindi ko naman ini-invalidate yung feelings ni Guy. Kasi baka nga nahihirapan din siya. Ako kay Guy. Ito talaga, pinag-aaway mo kaming mag-best friend. Go! Tingnan natin ngayon si Nikki kung anong mapanigat sa atin dalawa. Go. Well, ang hirap-hirap lalo para sa Guy yung mga ganong gawain kasi hindi rin naman sila sobrang sanay for it. Lalo na magpa-breastfeed, hindi kami sanay. Hindi naman siya nagpapa-breastfeed. Ay, di ba siya? Hindi. I mean, hindi namang dapat alam yun ng lahat regardless of your gender. Kasi nga, di ba, gender roles, wala na yan. Yes. Dapat marunong ka rin sa lahat kahit gay ka. But then again, ang problema is siya rin yung nag-work. Siya rin yung bubuhay sa ganito. Kaya, sabi niya nga, di ba, masyado na siyang marami sa plate. Kaya nga kayo mag-asawa at nag-anak kayo pareho kasi nga partner kayo and magtutulungan kayo. Hindi ka pwedeng maging stagnant sa kung ano lang. Eto lang ako Hindi ko kaya yan And then, pumayag na nga yung Guy. Kumuha ng yaya. Naging selosa ka naman. Saan lulugar sa'yo? Alam ko na ang solusyon. Kumuha ka ng yayang lalaki. Ang ending, yung lalaki nagselos. Kasi may nangyayari dun sa babae. O kaya, alam nyo, maghiwalay na lang kayo. Problema nyo yun. Pinoproblema na. Kakapanganak lang may anak. Nikki, this is your turn bilang ikaw yung nasa buhay pamilya na and may chance magkaroon ng anak na. Anong masasay mo? Putang ina, nakamute siya. Nag-unmute na ako. Nag-mute ako kanina kasi panay ako ng ganun, kakakape ko. Actually, gusto ko yung pareho yung point. Gusto ko na magkaiba yung pinanigan nyo. Kaya tuloy nahihirapan na ako ngayon mag-comment. Actually, based dun kay Kuya, hindi naman siya ganun kagago. Hindi siya ganun kagago, pero may pagka. Feeling ko lang. Opinion ko lang naman to kasi tama yung side ni Yobab din na sinabi niya na may postpartum. Baka may chance na may postpartum si Mima Sur. Malay mo, spoiled tama lang. Din naman yung pwede rin kasi hindi rin kasi natin alam kung ano yung background ni girl and si Kuya Mamboy nagigets ko kung bakit siya nagko-complain. Kasi lahat, hindi ko alam kung first baby nila to. Kung first baby nila to, lahat bago sa kanila. Wala namang manual yung pagiging magulang. Siguro yung part lang na yung medyo naaanuhan, hindi naman ako galit kay Kuya. Parang naki-question ko lang yung pag-question niya sa nararamdaman ni Mima Sur. Kasi yung pagsasabi niya na masyado siyang marami ngayon sa plate niya. Natanong niya ba yung asawa niya kung gaano kahirap magbuntes, manganak? That alone, hindi niya pwedeng i-compete yung mga pinagdadaanan niya ngayon sa mga pinagdaanan ng asawa niya. Na parang, yes, nagigets, parang nakakairita naman din talaga yung selosa yung asawa mo. Parang nakakaalibad-bad din naman talaga yun.
na pinagseselosan yung maliliit na bagay. Pero kasi hindi kaya baka may reason si Mrs. kung bakit siya nagsiselo sa maliliit na bagay. Pwede dyan yung postpartum. Pwedeng before may history si Kuya Mamboy. I'm not sure, I'm just assuming. Pero siguro yung fact na i-acknowledge natin yung fact na 9 months dinala yan ng yung anak mo, ng misis mo. Okay, wait lang. Lalabas. Grabe, ang hirap naman nung pinanigan mo. Pinagmamalaki nyo na nabubuntis kayo. Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap yung itsura naming nilalabasan? Bakit gano'n? Universal. Pag nilalabasan mo mukhang metallic. Pero pag babae, parang pag nag-orgasm na parang ganun. Hindi nyo naiisip yung struggle namin. Hoy, may point si Nikki. 9 months binitbit yon. Ang hirap humiga-higa ng ganon. Baka yung pagkapanganak yan, yun pa lang yung rest niya. Tapos gusto mong utus-utusan agad. Tinanong nyo ba kami kung ayaw namin magbuntis? Gusto rin naman namin na hindi lang kami mabuntis. Yun na. Yun lang kami magdadala. Gusto rin namin dalhin sa mga bayag namin. Ang laki! Pero mahirap yun Kasi okay. Madami din. Gets. Parang it goes way back. Yung hindi natin alam, baka matagal na rin may bubog si ate kasi nahirapan siguro sila magkaroon ng baby. Madaming factors. Hindi lang siya sa tamad si ate or ano. Minsan kasi nakakawala ng drive. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Hindi pa ako nabubuntis, pero based sa yung mga narinig kong kwento, hindi madali magbuntis kasi halos lahat ng internal organ ng babae umaakyat na disarrange yan. Tapos yung epidural na sinasabi ng mga nape-pregnant, yung mga ini-inject sa kanila para lang hindi ganun kasi hindi madali. So siguro yun. Yes. So more on understanding na lang siguro. Give it a year siguro kung tiyaga. I understand na ang hirap makisama sa parang reklamador, pero siguro intindihin natin din mas more on na-appreciate ko din yung pag-iintindi kasi in fairness naman kay Kuya Mamboy, medyo patient siya. Siguro mas lawakan niya lang. Give it a year. Tapos pag medyo naka-recover na yung body ni ate, mentally, physically, siguro doon na yung time na gigib ko sa kanya, go, magreklamo ka na. Tapos si ate naman yung iba, aawayin natin. Charot lang. So, yun ang... Kasi magkakaiba naman ng mga babae din talaga. Yung iba, kaya magbuntis ng mabilisan. Yung iba, hindi. Kayang magbuntis ng mabilisan? I mean, 2 months lang, iaanak na. I mean, yung kaya nila, yung kala mo, di ba may ibang babae na kala mo hindi buntis? Oh. Yung parang kaya nilang Hoy, hindi ako buntis. Hindi ka pa buntis? Nandito ako. Chicken lang laman nito. Chicken lang yan. May konting baka. Ang tanong ng bayan, si Nikki ba buntis na? Hindi. May regla ako ngayon, to be honest. Napkin reveal. Napkin reveal. Okay lang, close naman tayo. Ay, charot lang. Uy, pati viewers close mo. Ilan to? Pero okay, sige ako. I admit ko, okay, may learning ako natutunan dito about sa mga girls. Talaga namang respeto sa inyo kasi nga, mas matindi yung pinagdadaanan nyo. O sige, bukas papalagay akong suso para pareho na tayo ng pinagdadaanan. Hindi, respeto talaga sa mga girls. Alam, ang hirap talaga magbuntis. So, hanggang mahahabaan natin yung pasensya natin. Wag lang yung ethics natin habaan natin, pati yung pasensya natin sa mga asawa natin. Di ba? Actually. Hindi mo na kailangan habaan, Kevin. Mahaba na yung sa'yo. Okay na. Ano ba, Nikki? Sinabi mo pa. Para ka naman. Ay, sorry. Kalat nga dyan sa green. Pasensya. Mabilis naman ako kausap. Wag dito.
Para kay Nikki Tingin. special to eh. Ay, sino yun? Sino yun? Tingin daw Ikaw, niya. Akala ko si Baba nag-hello. Wala akong laban kay Baba, Nikki. Ikaw, ano natutunan mo, Babs? Ako natutunan ko dito, wala, always ako right dapat. Kung ako yung nabuntis, excuse me, dapat ako right. Ako nagdala ng anak mo. Sobrang spoiled Ako brat. naghirap dito. So ikaw, wala akong maririnig na reklamo sa'yo. Kung sinagot sa'yo, bakit? Isa lang naman dinala mo, kasya 8 dyan. Hindi ako tumawa, Babs. Tumawa si Nikki, narinig ko. Delayed lang yung... Nikki, narinig ko yung tawa mo. Parang kaninang joke pa yun. Delayed lang internet. Delayed. Kanina pa daw yung joke. Hindi, sige na. Ang learnings ko dito, siguro as a girl na may pinagdaanan din, parang kahit papano, kung kaya naman natin, intindihin din natin yung guys na kung ano rin yung pinagdadaanan nila during that time, maging understanding din. Yun lang naman gusto kong sabihin. Kumbaga, meet halfway. Meet halfway, always. Eto na, si Nikki. Ay, ba't nagalik? Nikki, ikaw, anong share mong learnings? Tungkol sa life, sa usapan. Malamang. Natin. Pero, sa topic naman natin. Ang layo na pala niya. Ang layo nga, nasa Greece eh. Ayan. Ang learnings ko, maging chill ka lang pag tinanong ka sa immigration. Ganun. Huwag ka mag-overthink. Pag nag-overthink ka kasi, mahalatang... Hindi yung pagkuha ng Huwag yung pagkuha ng visa dito sa topic natin. My learning so far regarding this conversation. Patusin ko. Hindi, nagkasingaw siya. Nagkasingaw. Babasagin ko sa TV dito. Gigigil. Babasagin, magagalit sa ate Chiki. Sorry. Ina ng kay Babat Keki. Sorry po. Sige, Nix. Ang learnings, actually, gusto ko din yung point din ni Yobab, actually, tama. Maging meet halfway. Kasi majority sa pag-aasawa, parang parehong, may it be male or female sa relation sa mag-asawa, parehong meron at merong complaint regarding sa partner. Siguro ang learnings ko, maging mas sensitive din tayo sa mga ginagawa natin, sa mga action, sa mga sinasabi natin towards sa partner natin, and hindi natin kaawa yung asawa natin. Kakampi natin sila. So, yun yung learnings ko. Parang instead, siguro minsan kasi masarap din talaga mag-rant, magreklamo, ganyan, tungkol sa asawa natin, sa boyfriend natin, girlfriend. Masarap magreklamo sa ibang tao, pero at the end of the day, yung taong kinakainisan mo, siya din yung inauwian mo. Siya yung palagi mo. So, kaysa siraan mo siya sa ibang tao, kausapin na lang natin, magkausapin mo siya, masinsinan, ganun, kaysa magsiraan kayo. Yun lang ang learnings ko. Ang ganda nung sinabi ni Nikki, buhay may asawa na siya. Ba't pakiramdam ko single na single tayo dito? Di ba yung kanta nga ni TJ Monterde? Bigla akong napaisip na wala akong palagi. Wala akong home. Ano ka ba? Yung palagi naman natin, hindi naman yun lang yung partner natin, yung jowa. Hindi, minsan yung Nikki, palagi jowa yun. Sinong bubum-bum sa akin? Alam mo, bibiyulin, kasi yung iba meron silang partner, pero hindi sila ganun kasaya. Ikaw palaging meron ng dyan tao para sa mga kaibigan mo, si Kevin, the family. Siguro, So, it's time na sabihin ko, i-boom-boom na ako ni Kevin. Ang dami na yung viewers doon ko humingi. Ano ba? Guys, Alam niyo hashtag Kevin magkita Boom tayo Boom dito. Yuli. Hashtag Kevin Boom Boom Yulin sa Paris. Nikki, hindi talaga kaya. Kailangan ng Hindi, pasalamatan na natin si Nikki. Yes. Sobrang thank you so much, Nikki, kasi pumayag ka sa guesting na to. Oo, grabe. Ay, hindi man thank you. Ano hindi? Dadalan niyo ako ng Pansit Canton. Ito yung listahan. Pansit Canton. Ano pa? Sige. Seasoning, Yakult, tsaka yung fast food na hindi ko pwede sambihin kasi may isa akong fast food.
Ang daming gusto ni Nikki. Pa-delete na lang po yung episode na to. Well, it's a pleasure. Thank you so makikita natin siya much. soon. Salamat. Yes! Abangan nyo guys, one day makakasama namin sa vlog to si Nikki sa Yes. ibang bansa. Kasama namin siya. Oh. Thank you so much, Bibi, We for missed guesting. you so We miss you much. so much. Oh. Thank you so mag-message much. ka Thank muna you. sa mga supporters mo. Saan ka pwedeng i-follow, ganyan. Sa Kaybabayan, sa Anak ng Kekis. Ay, wala akong supporters. Okay lang yun. Charot lang. Hi sa nanay ko. Gusto ko i-shoutout si Aling Presi. I miss you so much. Aling Presi! Yung pa, Nikki? Saan kayo pa-follow? I-follow nyo ako sa TikTok. Nikki Morena, yeah. Kung gusto niyo lang i-follow, kung ayaw niyo i-follow, okay lang. Hindi naman ako ma-offend. Hindi naman malalaman din eh. Last na lang, Nikki. Ma-price. Nasa na yung TF natin doon sa matama. Bago ka umalis usapan, isesend sa'yo, ba't wala pa kami na-receive dito na TF namin? Saan? Sabi ko tuloy. Hoy, oo. Alam mo, hindi na tayo pinalikan nun. At nakakatawa. Talaga dito nag-share. Akong bahala maningil. Okay, marinig. Kita ko sa GC sa Viber. Nikki, we love you so much and we miss you. Thank you so much. Thank Maraming you. salamat. Bye-bye. Hindi mo na ako maglilig sa Zoom. Akala niyo Okay. Pero oo. Sige, mag-i-end tong podcast. Ate Chiki, anong gagawin ko pala? Ay, dito pa ako sa TV. Teka lang, Tanggalin niyo nandito na ka ako sa pa. screen. Mag-extra na kayo. Sige. Guys, sorry, magchichikahan pa kami dito ha. Manood na lang kayo sa next episode ng Panalo Ka With Kebab Season 2! Yay! Chika na. Tapos, alam mo ba?